Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Ara Cassandra Cuncon, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Nagtulungan ang pulis at sambayanan sa Santo La Union sa pagtayo ng bahay na natumba dahil sa bagyong Uwan. Police Regional Office 5 nahuli ang rank 6 most wanted person sa Masbate. ₱6.8 milyong halaga ng droga na kumpiska, 2 high-value individual sa Dipolog City, arestado. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagtulungan ang pulis at sambayanan sa Santo La Union sa pagtayo ng bahay na natumba dahil sa bagyong Uwan. Nakibalita dyan si Police Corporal J.R. Del Mendo. Ng bayanihan at pagtutulungan ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company ng La Union Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Major Dean Christopher E. Beñas, Officer in Charge, ay agad na rumisponde sa Barangay Ramut, Santon, La Union upang magbigay ng tulong sa mga residente na nasalantaan ng bagyong Uwan. Agad na nagtulong-tulong ang mga pulis at mamamayan sa pagtayo ng bahay na natumba dulot ng malakas na hangin. Sa pangunguna ni Barangay Captain Mike L. Bundot, punong barangay ng Ramot, ipinakita ng mga residente ang diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa, kasabay ng aktibong partisipasyon ng mga kasapi ng 1st PMFC na nagbigay ng kanilang oras, lakas at serbisyo para may balik ang tirahan ng apektadong pamilya. Ang nasabing gawain ay hindi lamang simpleng pagtulong kundi patunay ng patuloy na ugnayan at pagtitiwala ng pulisya at komunidad. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, higit na napapalapit ang kapulisan sa mga mamamayan at naipapakita ang kanilang tunay na layunin, ang maging katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Nakiisa ang PNP Isabela sa repacking and relief goods para sa mga kababayang apektado ng bagyong Uwan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Geraldine Colico. Aktibong tumulong
tumulong ang mga tauhan ng mga component city at municipal police stations ng Isabela Police Provincial Office sa repacking ng mga relief goods para sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Uwan sa kani-kanilang mga nasasakupan nito lamang ika-11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa kanilang pagtulong, ipinakita ng mga pulis ang tunay na diwa ng serbisyong may malasakit at paglilingkod sa mamamayan na hindi lamang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kawisan, kundi maging sa pagtugon sa pangangailangan ng komunidad sa oras ng sakuna. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng disaster response at recovery efforts ng Isabela PPO na layuning makapagatid ng agarang tulong sa mga kababayan na labis na naapektuhan ng kalamidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga pulis at ng lokal na pamahalaan, muling naipadama ang espiritu ng bayanihan at pagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Kasunod nito ng pagpapakita ng kapulisan ng kabayanihan sa gitna ng unos kung saan sa bayan ng Reyna Mercedes, ang pwersa ng pulis, katuwang ang Disaster Assistance Response Team, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, mga opisyal ng barangay at mga voluntaryo ay matagumpay na nailigtas ang isang pamilyang natrap sa kanilang kubo sa barangay Binarasang, Reyna Mercedes, Isabela. Patunay ito na ang kapulisan ay katuwang ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng ligtas, maayos at maunlad na pamayanan lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kuliko. Rank 6 Most Wanted ng Masbate. Arestado ng Police Regional Office 5 sa matagumpay na operasyon. Ang report mula kay Police Staff Sergeant Marculito P. Lovendino Jr. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual, naaresto ng mga tauhan ng Pro5 ang isa sa mga pinaka-wanted na persona sa rehiyon sa Masbate. Naaresto ang suspect na si alias Al, 43 anyos, residente ng Aroroy, Masbate, na nakalista bilang rank 6 most wanted person sa rehiyon ng Bicol. Isinagawa ang pag-aresto ng mga operatiba ng Aroroy Municipal Police Station dakong alas 8 Gs ng gabi sa Barangay Kapsay, Aroroy, Masbate. Si alias Al ay naharap sa 2 kaso ng panggagahasa na walang piyansang inirekomenda. Siya ngayon ay nasa kustudiya ng Arroy MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Pinuri ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Pro5, ang mga operatiba sa kanilang matatag na dedikasyon upang matiyak ang mga wanted na individual ay mapanagot sa kanilang mga krimen. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng Pro5 ang pagpapaigting ng kanilang manhunt operation sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations Framework upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong rehiyon ng Bicol. Mula dito sa Tabaco City Catholic Cemetery, ako ng Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Marculito P. Lovendino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Arestado ang isang tricycle driver na kinasang drug by bus operation ng kapulisan sa bayan ng Zaraga, Iloilo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Justin May Halyores. Hindi na nakapalag ang isang tricycle driver matapos mahulog sa ikinasang drug by bus operation ng Zaraga Municipal Police Station sa Barangay Guines, Zaraga, Iloilo. Bandang alas 7 Gs ng gabi, nito lamang ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek sa alias na JR, 41 anyos, at residente ng Barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Ayon sa investigasyon, nakabili ang police pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa sospek sa isinagawang operasyon na pinangunahan ni Police Lieutenant Vincent Garcia, officer in charge ng Zaraga MPS. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng ilang linggong surveillance ng mga operatiba matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa iligal na aktibidad ng sospek. Na-recover mula sa arestado ang marked money na 1,500 pesos at 2 pang sachet ng pinaghihinalaang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Agad siyang dinala sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang investigasyon. Kasalukuyang nakadetain ang sospek sa
Zaraga Municipal Police Station at nakatakdang harapin ang kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy rin ang investigasyon upang matukoy kung may kasabwat pa si alias JR sa iligal na operasyon ng ipinagbabawal na droga sa lugar. Muling pinaalalahanan ng PNP ang publiko na maging katuwang sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga bilang patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Alinsunod sa kanilang adhikain na bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Nasabat ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu sa sinagawang operasyon ng mga kapulisan sa Dawis, Bohol. Magbabalita dyan si Patrolwoman Path Judith Nicanor. Nasabat ng kapulisan ng Dawis ang 102,000 halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang street-level individual sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba sa Purok 2 Mariveles, Dawis, Bohol nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Captain Dennis N. Siragon, hepe ng Dawis Municipal Police Station ng Bohol Police Provincial Office, bandang alas 6:53 ng gabi na ikinasa ng mga otoridad ang nasabing bypass operation na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect na si Marvy, 26 anyos na residente ng Viking 2, Dawis, Bohol. Nakumpiska mula sa suspect ang 4 na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 15 grams na may standard drug price na 102,000 pesos, bypass money, cellphone at Honda Click na motor. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng Dawis MPS Custodial Facility ang suspect at maharap ito sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ng Dawis ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa Mindanao. Dalawang high-value target ang naaresto sa Dipolog City habang nasamsam ang 6.8 milyong halaga ng iligal na droga. Nakibalita dyan si Patrolwoman Joyce Franco. Dalawang high-value individual ang naaresto matapos ang matagumpay na isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit 9 katuwang ang operatiba ng Dipolog City Police Station, 1st Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company, PDAU, PIDEC at PIDEA Zamboanga del Norte. Nito lamang ika-11 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Barangay Miputak, Dipolog City. Kinilala ang mga sospek na si alias Amo, 37 anyos, kasal, residente ng poblasyon Rizal, Zamboanga del Norte, at alias May, 29 anyos, babae, residente naman ng Barangay Liang, Dapitan City. Sa isinagawang operasyon, nasamsam ang tinatayang 1,000 gramo ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa 20 malalaking heat-sealed transparent plastic cellophane na may standard market value na humigit kumulang 6.8 milyon. Isang piraso ng totoong 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money, isang driver's license, isang Toyota Vilos na kulay itim na may plaka na JAQ 1109 at iba pang non-drug evidence. Ang mga nakumpiskang droga ay isinumite sa PIDEA Forensic Unit sa Zamboanga del Sur para sa qualitative at quantitative examination. Samantala ang mga suspect ay sasailalim din sa drug test at medical examination sa Zanorte Medical Hospital bago pansamantalang idetine sa Dipolog CPS habang inihahanda ang inquest case para sa paglabag sa Section 5 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa nasabing operasyon ng kapulisan, ito ay bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa iligal na droga na may layuning sugpuin ang
ng kalakaran ng ipinagbabawal na gamot, lalo na ang mga high-value targets upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Sa huli, nananawagan ang kapulisan sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang higit pang mapalakas ang kampanya kontra iligal na droga sa rehiyon. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. Arestado sa Cotabato ang isang lalaking target sa search warrant at nakumpiska sa kanya ang 2.5 grams ng shabu. Ibalita mo, Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Ng mga operatiba ng Tulunan Municipal Police Station ang tinatayang 2.5 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Barangay Poblasyon Tulunan, Cotabato. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na si alias Cardo na nasa listahan ng street level individual, legal ang edad at residente rin ng naturang lugar. Sa aktual na operasyon, nakumpiska mula sa pag-iingat ng suspect ang 7 heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu. Tinatayang may bigat itong 2.5 gramo at may kabuang standard drug price na 17,000. Agad namang ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal gamit ang wikang kanyang nauunawaan, alinsunod sa Miranda Doctrine at Anti-Torture Law. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinatutunayan ng matagumpay na operasyon ang walang tigil na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga. Hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang tuluyang masugpo ang salot na ito sa lipunan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. Isinagawa sa Police Regional Office 13 ang blessing at turnover ng bagong rifles at drones para sa mga epektibong operasyon ng kapulisan. Tinutukan niyan ni Patrolwoman Renz Malilid. Nagsagawa ng turnover ceremony at pagbasbas ng mga rifle at DJI Mavic 3 drones ang Police Regional Office 13 na ginanap sa RMFB 13 Headquarters, Barangay Tungaw, Butuan City nito lamang 11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Pro 13 ang naturang aktibidad kasama sina Police Colonel James T. Goforth, Chief Regional Staff at Police Colonel Glenn C. Sampaga, Chief Regional Logistic and Research and Development Division 13. Kabuuang 50 unit ng 5.56mm Basic Assault Rifles M10 na may kumpletong accessories, cleaning kits, instructional manuals, 18,000 rounds ng ammunition at 2 unit ng rotary blade or propelled wing unmanned aerial vehicles ang minasbasan ni Reverend Father Police Major Rogen L. Layson. Ang mga nasabing armas at drones ay formal na itinurn over sa Regional Mobile Force Battalion 13 na pinumunuan ni Police Lieutenant Colonel Michael B. Lozada, Officer in Charge. Layunin ng mga ito na palakasin ang internal security operations, pagpapatupad ng batas at disaster response sa buong Caraga Region. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Malilin. At mga ka-PNN, 43 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melancio Nartates Jr. at sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Ara Cassandra Cuncon. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.